Kapag nanonood tayo ng mga disaster movies, laging may isang eksena doon na tumatatak talaga sa imahinasyon natin eh. Yung tipong guguho yung mundo? Oo, yung tahimik ang lahat, tapos biglang guguho ang lupa, aalon ng napakataas ang dagat. Parang pinipindot ng kalawakan yung isang malaking reset button para sa sangkatauhan. Nakakatakot siya, pero dahil nasa loob lang tayo ng sinehan, alam natin na gawa-gawa lang yun ng effects, di ba? May comfort doon eh. Yung kaalaman na pagkatapos ng 2 oras, bubukas yung ilaw tapos babalik tayo sa normal nating buhay. Ligtas tayo. Pero paano kung may isang taong humarap sa iyo ngayon at sabihin niyang ang reset button na ito ay pinipindot na ngayon mismo? Grabe, nakakakilabot yun ah. At higit pa doon, paano kung sabihin niya na yung simbahan mo, yung gobyerno natin, at pati na yung mga doktor mo, nagsisinungaling sa iyo tungkol dito? Diyan iikot yung pag-iusapan natin ngayon. Diyan nga. Kasi ngayon, hihimayin natin yung isang napakakaiba at masalimuot na source material. Ito yung mga pahayag at pananinib ng isang nagngangalang Narciso Ulalo mula sa kanyang audio broadcast noong July 19, 2021. Pero bago natin simulan, kailangan nating maglagay ng napakalinaw na paalala para sa iyong nakikinig ngayon. Oo, napakahalaga nito. Kasi yung mga pananaw na lilitaw sa usapang ito, lalo na yung mga direktang atake sa siyensya, yung mga issue sa bakuna, at yung lantarang paggiba sa relihiyon, lahat ng ito ay nanggaling lang exclusive doon sa mensahe ni Ulalo. Hindi natin kinakampihan o pinapaboran yung mga paniniwalang iyon. Hinding-hindi. Nandito tayo para iulat at intindihin kung ano ba talaga yung nilalaman ng mensahe niya. Kumbaga, sinusuri natin siya bilang isang dokumento. Correct. So, sa iyo na nakikinig na laging gustong matuto, buksan natin ang isip natin para pag-aralan ito. Okay, himayin natin ito. Saan ba nagsimula yung lahat ng ito? Nagsimula ito sa isang pangitayin, isang vision na naranasan ni Olalo na siyang naging pundasyon ng lahat ng mga babalan niya. I-imagine mo ito, nasa loob daw siya ng isang eroplano na pabagsak. As in magki-crash. Oo, magki-crash. Naramdaman niya daw yung mismong pagbagsak. Tapos, biglang nag-iba yung eksena, nagkamalay siya na nakahiga na siya sa loob ng isang napakalaking barko. Oh, nakaligtas siya sa eroplano tapos napunta sa barko. Panang ganon. Pero napansin niya na yung barko ay nakatagilid na. Nakatagilid. Alam mo, ang pagpili ng mga imahen dito ay hindi aksidente. Misang mundong nakatagilid, sumisimbolo yan sa isang nawalang balanse. At lumalala pa yun nang dumungaw siya sa labas ng bintana, nakita niya yung napakaraming iba pang barko na ayon sa kanya ay wala na daw sa direksyon at nasiraan na. Hala, sumarami pang ibang sasakyan. Marami. May mga palubog, may mga tinatangay ng napakalakas na hangin, hanggang sa sumampa na sa mismong lupa yung mga barko. Tapos, dito may lumitaw na isang karakter. Tinawag niya itong kapitan. Kapitan ng barko. Oo, hinihintay daw nila yung kapitan. At nang makita niya itong humahabol para sumampa sa barko, nakilala niya. Yung kapitan na ito ay matagal na palang patay. Wait, patay na. Matagal nang patay at sabi ni Olalo, sumisimbolo daw ito sa pagbabalik ng Diyos para manghusga. Tinanong pa nga niya kung nakasakay na ba yung kapitan at sumagot daw ang Diyos sa kanya na oo, nasa loob na siya. Alam mo yung nakakabilib dito? Yung simbolismo ng isang patay na kapitan na bumabalik para pamunuan yung isang gumuguhong mundo. Klasikong apokaliptik na tema yan eh. Para nanonood nga tayo ng disaster movie, di ba? Na yung mga nangyayari ay hindi lang gawa ng kalikasan kundi sinadyang tapusin talaga. At yung paggamit niya ng eroplano at barko, ang lalim ng psikolohiya dyan. Kasi ang eroplano at barko, ito yung mga ginawa ng tao para makontrol yung kalikasan para labanan yung karagatan. Oo nga no, yung mga pinaka-advanced natin na sasakyan. Tapos ipapakita niyang nasisira ang mga ito. Parang inaatake niya yung mismong konsepto na may kontrol ang tao sa mundo niya. At hindi lang ito naiwan sa panaginip sabi niya may mga patunay do ito sa totoong buhay. Binanggit niya yung malalaking baha sa China, yung sa Aurora dito sa Pilipinas. Binibrings up niya yung mga totoong balita.
Oo, pati yung pagkatunaw ng yelo sa Alaska na iginiit niyang nasulat niya na raw noong 2018 at nangyari daw noong 2019. Parang kinukuha niya yung mga totoong trahedya tapos isinisiksik niya doon sa kwento niya. Kumbaga, binibigyan niya ng ibang kahulugan yung mga natural na sakuna para pumatok sa naratibo niya. Tama, pero kung ganyan kalaki yung sakuna, ang susunod na tanong ay, paano makakaligtas ang isang ordinaryong tao? Dito na papasok yung kontrobersyal na bahagi. Dito talaga. Balikin natin yung barko na lulubog na. Nang maramdaman niyang palubog na, lumundag si Olalo. Tumalon siya. Oo. Paglundag niya, may isang binatilyo na kumapit sa paa niya. Nailigtas daw yung binatilyong ito dahil kumapit sa kanya, kahit pa napunta yung bata sa isang building na gumuho dahil sa lindol. So buhay yung bata kasi kumapit sa kanya. Na nakaligtas, pero yung nanay ng bata na isang nurse ay namatay naman sa eroplano. Wait, bakit hindi mailigtas ng bata yung nanay niya? Ayun na nga, sabi ni Alo, ang mensahe daw ay kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Hindi maililigtas ng nanay yung anak niya at hindi maililigtas ng anak yung nanay niya. Kanya-kanyang kaligtasan? Grabe, ang bigat nun ha. Parang inaalis niya yung konsepto ng bayanihan o pagtutulungan. Parang yung sa oxygen mask rule sa eroplano, di ba? Kailangan mo unahin ang sarili mo. Pero mas malala pa rito yung sunod niyang sinabi. Ginamit niya ito para gibain yung buong institusyon ng relihiyon. Paano niya ginawa yun? Sabi niya, yung mga dasal ng ibang tao para sa iyo, yung mga pamisa para sa mga namatay na, lalo na yung mga nagbibigay ng ikapo, walang silbi daw lahat yan. Walang silbi ang dasal. Wala daw, isa lang daw itong malaking negosyo ng mga pari at pastor para pagkakitaan yung mga tao. Wow. Ang radikal naman na sabihing ang buong institusyon ay isa lang negosyo. At naglagay pa siya ng time limit eh. Ayon sa kanya, yung mga kaluluwa daw, hinuhusgahan na agad sa loob ng 9 na araw. 9 na araw lang. Oo, pagkatapos ng 9 na araw, diretso na raw sa paraiso o sa impyerno. Hindi na raw mailalabas kahit na magpamisa ka pa ng ilang beses. Kaya pala sinasabi niyang negosyo lang yung mga pamisa sa patay. 'Di ba? Pero kung iisipin mo, hindi ba't lumilikha siya ng matinding takot at panik sa mga tao nito? Parang tinatanggalan mo ng safety net yung mga naniniwala eh. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, yan talagang estratehiya niya. Gusto niyang gibain yung tinatawag nating middleman. Ang loob mo, kapag tinanggal mo sila at sinabi mong fake yung ginagawa nila, nililipat mo yung buong responsibilidad sa tao. At dahil desperado na yung tao, kaninyo sila titingin? Siyempre kay Olalo. Correct. Ginagawa niyang kaisa-isang solusyon yung sarili niya at yung mensahe niya. Dito na magiging sobrang interesante ang usapan eh. Kasi kung sinasabi niyang walang silbi ang simbahan, ano ang pruweba niya na siya ang dapat paniwalaan? Ano yung proof niya? Dito papasok yung personal na karanasan niya at isang napakakakaibang metafora. Ikukwento ko muna yung himala niya. Okay, anong himala ito? Hindi ito yung mga himala na naghihiwalay ang dagat ha. Tungkol ito sa e-bike niya. E-bike? As in yung ginagamit sa kalsada? Oo, nagmamadali daw siyang bumalik sa trabaho. Tumatakbo daw yung e-bike niya ng 25 kilometers per hour. Mabilis-bilis din yun ah. Tapos green light daw, pero naharangan siya ng isang bus. Nung nag-overtake siya, bigla daw nag-red light at dagsa na yung mga sasakyan sa intersection. Muntik na siyang sumalpok. Hala, paano siya umiwas? Nag-counterflow daw siya ng 2 metro para makaiwas doon sa gitna. At nakaligtas siya. Tinawag niya itong isang malaking himala dahil sa kanyang best friend. Best friend? Ang tawag niya sa Diyos ay best friend. So niligtas daw siya ng Diyos doon sa intersection. Bakit e-bike yung ginagamit niyang patunayan ng pagiging mensahero? Parang ang ordinaryo naman masyado. 'Di ba? Nagtaka din ako eh. Nangangaral ka ng katapusan ng mundo tapos e-bike yung kwento mo. Tapos dinagdag pa niya na nakapagpagaling daw siya ng isang COVID-positive na pasyente sa Middle East. Paano niya ginawa yon? Pumunta siya doon. Hindi, sa pamamagitan lang daw ng telepono. Matapos siyang humiling ng higit sa 10 beses. Alam mo, yung paggamit niya ng kwento sa e-bike, kahit mukhang nakakatawa sa iba, epektibo yan sa mga followers. Micro-miracles ang tawag dyan. Micro-miracles. Oo.
Hindi kayong intindihin ng ordinaryong tao yung konsepto ng global na paghuhukom. Pero lahat tayo nakaranas ng muntik maaksidente sa traffic, di ba? O nga no, mas nakaka-relate yung tao dun. Kapag pinakita niyang yung Diyos ay may pakialam sa maliit na bagay tulad ng e-bike niya, parang sinasabi niyang personal na nakikialam ang Diyos sa pang-araw-araw na buhay niya. Pero paano natin ipapaliwanag itong susunod? Yung metafora niya tungkol sa pagkain at laway. Laway? Oo. Sabi niya, may hawak daw siyang pagkain na sumisimbolo sa mga aral niya o kaligtasan. Pero kapag nalaman daw ng mga tao na nalawayan niya ito, umaayaw sila at nandidire. Ano daw ba yung ibig sabihin ng laway? Ang laway na ito ay sumisimbolo daw sa paggamit niya ng maanghang at masasakit na salita. Tulad ng ano? Tinatawag niyang bobo, tanga, sinungaling yung mga leader ng relihiyon at yung mga taong ayaw maniwala sa kanya. Grabe naman yung mga salita, parang nangangaway talaga. Kaya nga, tinatanong ko sa sarili ko, kung gusto mong iligtas yung mga tao, bakit mo isasabotahe yung mensahe mo? Sinasadya niyang gumamit ng mga salitang nakaka-offend eh. Isa yung filtering mechanism. Pangsala. Oo, pangsala. Sinasadya niya yan. Gusto lang niyang panatilihin yung mga taong kayang tanggapin yung mensahe niya. Kahit gaano pa ito kasakit pakinggan. So hindi niya kailangan ng maraming followers, gusto niya lang yung pinakamatapat. Eksakto. Ayaw niya doon sa mga taong maarte sa social norms. Kapag nilunok mo yung nalawayan niyang pagkain, ibig sabihin, tapat ka sa kanya kahit na pinagmumurahan na niya yung mga institusyong kinagisnan mo. At siguro, mas lalo pang nahihiwalay yung mga naniniwala sa kanya mula sa normal na lipunan. Totoo yan. Kasi kung ikaw susunod ka sa ganyang klase ng pag-uugali, lalayuan ka rin ng mga kaibigan at pamilya mo. At kapag mag-isa ka na lang, wala ka nang tatakbuhan kundi yung grupo niya. Mapanganib na stratehiya pala yan. At dito tayo papasok sa pinakamapanganib na bahagi nitong audio broadcast niya, kung paano nag-uugnay ang mga sakunang ito sa pinakamalaking krisis natin kamakailan, yung COVID-19 pandemic. Kailangan nating maging ingat dito. Oo, ipapaalala ko lang ulit na ito ay mga pahayag lamang mula kay Olalo. Walang basehan ito sa mainstream science. At hindi natin ito ini-endorso sa anumang paraan. Sabi ni Olalo, pinagsabay daw ng Diyos yung mga trahedya at ang COVID dahil sa kasamaan ng tao. Ang eksaktong salita niya, ginugutom na tayo ng Diyos. Parang divine punishment yung tingin niya sa pandemya. Oo, pero ang pinakamatindi niyang pahayag ay tungkol sa bakuna. Ang COVID at ang bakuna daw ay isang paraan ng tagging o pagmarka. Para markahan yung mga tao. Parang paghawak sa leeg ng mga tao. Kasi 'di ba nung pandemya pinagkakaitan ng karapatan yung mga walang bakuna? Oo, yung mga restriction sa public spaces. Sabi niya hindi makasakay ng eroplano, jeep o kahit makabili man lang ng bigas ang mga walang bakuna. Ginamit niya yung nararamdaman ng mga tao na nawalan ng kontrol sa kalayaan nila. At hindi pa siya huminto doon. Iginiit pa niya na nagdudulot daw ng magnetism sa katawan yung bakuna. Magnetism? As in, nagiging magnet yung tao? Literal. Nangyari daw ito sa dalawa niyang pinsan. Yung isa nga daw, naging magnet yung buong katawan pagkatapos bakunahan. Grabe. Nakakalula naman yung claim na yan. Tapos, ano ang sabi niya sa mga doktor at siyentipiko? Binatikos niya ng malala. Sabi niya, paano daw magiging ligtas yun, dati yung mga gamot pinag-aaralan ng 10 taon, tapos ito wala pang 1 taon, tinurok na. Pwede daw mag-positive o mamatay mismo dahil sa bakuna. Pati yung media, inatake rin ba niya? Pati media, tinawag niyang gahaman sa pera at nagpapakalat ng fake news kapag hindi pabor sa kanila yung balita. Typical na anti-establishment rhetoric yan eh. Kaya ang tanong ko sa'yo, bakit tuwing may global na krisis, laging umuusbong yung mga ganitong naratibo? Yung tipong ang siyensya at gobyerno ay may lihim na motibo. Ano bang nakukuha nila sa paglaban sa mga eksperto? Nagbubukas yan ng napakahalagang tanong kasi kapag nakakaramdam ang tao ng sobrang takot at walang kontrol dahil sa isang virus na hindi nakikita. Gusto nila ng sagot, di ba? Oo, naghahanap sila ng naratibo na magpapaliwanag ng lahat. Kahit gaano pa ito kalayo sa katotohanan o sa siyensya. Yung konsepto ng magnetism, kahit na walang sense,
nagbibigay yun ng physical na patunay doon sa takot nila. Para maging konkreto yung kalaban, hindi lang basta invisible virus. Tama. At para kay Ulalo at sa mga tagasunod niya, yung pagbatikos sa media at sa mga doktor, nagbibigay ito sa kanila ng pakiramdam na sila yung espesyal, na sila lang yung may hawak ng tunay na lihim na kaalaman. Elevating themselves from being victims to being the chosen ones? Parang ganun na nga. Mas madaling isipin na biktima ka ng isang malaking grand plan kaysa sa biktima ka ng isang random na sakit galing sa kalikasan. Napakalalim nun. Kung ibubuod natin ang pangkalahatang mensahe ni Olalo, nandito tayo sa bingit ng isang malaking paghuhukom kung saan bubuhayin na daw ang mga patay. At may binanggit din siya na world war laban sa hindi nakikitang kalaban, di ba? Oo. At ang tanging paraan lang daw para makaligtas ay dumaan sa 3 hakbang. Pagbabago, pagsisisi, at lubos na paniniwala sa pamamagitan ng mismong aksyon, hindi lang sa salita. Marahil tinatanong mo sa sarili mo ngayon, ikaw na nakikinig, bakit mo ba dapat pakinggan ito kung iba naman ang paniniwala mo? Oo nga, bakit natin ito binibigyan ng oras? Kasi yung mga ganitong teksto, pinapakita nito kung paano pinoproseso ng ilang tao sa lipunan yung trauma ng pandemya at ng mga sunod-sunod na sakuna. Isang malaking coping mechanism ito para sa kanila. At nagbibigay ito ng salamin sa ating lahat. Kaya iwan ko sa iyo ang isang nakakapukaw na kaisipan para pag-isipan mo. Ano yun? Pinag-usapan natin kung paano nagiging kanlungan yung mga radikal na propesiya sa panahon ng krisis. Pero isipin mo ito. Sa mundong lunod na lunod tayo sa impormasyon at madalas hindi natin alam kung ano talaga ang totoo. Kasi ang daming fake news ngayon eh. Totoo yan. Hindi kaya ang pinakamalaking kahinaan nating mga tao ay ang desperasyon nating makahanap ng isang tao, kahit sino paman, na makakapagsabi sa atin ng eksaktong mangyayari bukas? Isang taong magbibigay sa atin ng kasiguraduhan. Kahit na ang kapalit nito ay ang mismong lohika natin. Pag-isipan mong maigi yan. Maraming salamat sa pagsama sa deep dive natin ngayon. Hanggang sa susunod at huwag kalimutan maging mapanuri sa mga naririnig natin. Stay curious, mga learners. Keep learning.